Hindi ko lang in-admit nung na-eliminate po ako. I had a month and a half of being depressed. Yung worth ko as a singer, nag-last nung sa idol ako kasi nga. Hindi ka nga daw kumanta for 2 months. Mula sa pagiging professional loser sa mga singing competition sa Pilipinas, ngayon ay isang Golden Buzzer act na sa international stage si Mati Juniosa. Sa kanyang kahangahangang performance ng Purple Rain sa Britain's Got Talent, I only wanna see you laughing in the purple rain. napatunayan niya na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa dami ng pagkatalo, kundi sa kakayahang bumangon at magpatuloy. Ang kwentong ito ay tungkol sa kanyang paglalakbay mula sa rejection hanggang sa global recognition. Si Mati Juniosa ay ipinanganak noong July 13, 1998 at lumaki sa Mandaluyong City. Bata pa lamang siya ay hilig na niya ang musika at hindi lang sa pagkanta kundi pati sa pagdidisenyo ng mga damit. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging creative ay isang batang maagang namulat sa realidad ng buhay. Noong 2010, naghiwalay ang kanyang mga magulang at mula noon ay nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na lang pangarap ang habol niya, kundi responsibilidad. Lumaki siyang may isang malinaw na layunin, makatulong sa kanyang ina at makahanap ng sariling lugar sa mundo. Bilang isang proud member ng LGBTQIA+ community, hindi rin naging madali ang kanyang personal na journey. Naranasan niya ang hindi agad pagtanggap, lalo na mula sa kanyang ama. Ngunit sa halip na magtago, pinili niyang yakapin ang kanyang identity. Ang sakit na iyon ang naging isa sa mga pinanggagalingan ng emosyon sa kanyang performances. Nag-aral siya sa De La Salle University kung saan nahubog ang kanyang talento sa music at teatro. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dito niya mas napagtanto na hindi lang siya singer, isa siyang storyteller. Isang performer na kayang maghatid ng emosyon, hindi lang tunog. Ngunit kahit may talento, hindi agad dumating ang tagumpay. Isa sa mga unang pagsubok niya ay ang pag-audition sa The Voice of the Philippines. Ngunit hindi siya nakapasok. Sa panahong iyon, aminado siyang hindi pa siya handa. Kulang pa sa experience, confidence at technical control. Ang rejection na iyon ay hindi lang simpleng hindi. Isa itong paalala na marami pa siyang kailangang pagdaanan. Pero hindi siya tumigil. Noong 2019, sumali siya sa Idol Philippines. Dito niya ipinakita ang kanyang kakaibang estilo. Isang theatrical, expressive at emotional na paraan ng pagkanta. Ngunit sa kabila nito, natapos ang kanyang journey bilang top 12 finalist. At dito nagsimula ang isa sa pinakamabigat niyang laban, ang laban sa opinyon ng publiko. Habang nasa kompetisyon, naging target siya ng matinding pambabash. May mga nang body shame sa kanya. Pinuna ang kanyang timbang, itsura at overall image. May mga nagsabing hindi siya mukhang idol, hindi siya pang mainstream at hindi siya pasok sa standard ng showbiz. Hindi lang iyon. Pinuna rin ang kanyang paraan ng pag-perform. Tinawag siyang maarte, overacting, masyadong theatrical at hindi natural. May mga nagsabing puro emosyon lang daw ang kanyang performance at kulang sa tunay na galing. Sa paulit-ulit na exposure sa mga ganitong komento, unti-unti siyang naapektuhan. Dumating sa punto na sinubukan niyang baguhin ang sarili, pinili niyang magpigil, maging mas simple, mas tahimik, mas acceptable. Pero dito siya mas nawalan dahil ang mismong uniqueness niya, ang kanyang pagiging theatrical at expressive, ang siyang nagpahina sa kanya noong pinigilan niya ito. Bukod pa rito, nakaapekto rin ang sistema ng voting. Sa Idol Philippines, malaking factor ang public votes. Sa linggong siya ay na-eliminate, siya ang may pinakamababang porsyento ng boto. At sa isang iglap, natapos ang kanyang journey. Pero hindi doon natapos ang kwento niya, sa katunayan doon pa lang ito nagsisimula. Dahil sa likod ng pagkatalo, may mas malalim pang realization, baka hindi pa siya nasa tamang lugar. Sa Pilipinas, mataas ang pagpapahalaga sa birit, vocal power at mainstream appeal. Madalas ang hinahanap ay isang popstar, yung madaling tanggapin ng masa. Samantalang si Mati ay isang theatrical performer,
mas expressive, mas dramatic, mas nakatuon sa storytelling kaysa sa simpleng vocal display. Sa madaling salita, hindi siya kulang. Iba lang siya. At minsan ang pagiging iba ay hindi agad naiintindihan. Kaya noong 2022, gumawa siya ng isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay niya, umalis ng bansa. Lumipad siya papuntang United Kingdom upang mag-aral sa Royal Conservatoire of Scotland. Hindi ito simpleng paglipat. Dumaan siya sa isang mahigpit na audition process kung saan kinailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa international standard. Sa kabila ng matinding kompetisyon, nakapasok siya at nabigyan ng partial scholarship, isang malaking tagumpay. Pero kasabay nito ang mas mabigat na realidad. Ang scholarship ay hindi sapat, kaya kinailangan niyang magtrabaho bilang part-time waiter sa Glasgow. Mula sa pagiging performer sa Pilipinas, naging server siya sa isang restaurant. Araw-araw nakatayo, pagod, minsan invisible, minsan walang nakakakilala sa kanya. Mula sa palakpakan, napunta siya sa katahimikan. Mula sa spotlight, napunta siya sa likod ng eksena. May mga gabing pagod na pagod siya pero kailangan pa ring mag-aral. May mga araw na homesick pero kailangan pa ring magtrabaho. May mga sandali na nagdududa siya sa sarili pero hindi siya bumitaw dahil alam niyang may dahilan kung bakit siya nandun. At dumating ang pagkakataon na mag-audition siya sa Britain's Got Talent. Bago siya kumanta, sinabi niya ang isang linya na naging simbolo ng kanyang journey. I'm a professional loser. Isang simpleng linya pero punong-puno ng katotohanan mula sa The Voice, sa Idol Philippines, sa Pambabash, sa pagiging waiter, lahat ng iyon ay dala niya sa entablado. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-adjust, pinili niyang maging buo. At nang simulan niya ang Purple Rain, nagbago ang lahat. Hindi lang ito pagkanta. Ito ay pagbuhos ng lahat ng sakit, pagod at pangarap. Habang tumatagal ang kanyang performance, unti-unting tumayo ang audience hanggang sa buong teatro ay nakatayo sa isang napakalakas na standing ovation. At sa gitna ng sigawan at palakpakan, pinindot ni Simon Cowell ang Golden Buzzer, ang pinakamahigpit na judge na may iisang pagkakataon lang magbigay nito at kay Mati niya ito ipinagkaloob. Sinabi pa niya na ang buzzer na iyon ay hindi lang para kay Mati, kundi para rin sa audience na unang naniwala sa kanya. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging binabash, naging hinahangaan. Mula sa pagiging hindi napili, naging pinili. Mula sa pagiging professional loser, naging simbolo ng pagbangon. Ang kwento ni Mati Juniosa ay hindi lang tungkol sa talento. Ito ay kwento ng timing, tamang lugar, at hindi pagsuko. Dahil minsan, hindi ka kulang, nasa maling entablado ka lang. At kapag nahanap mo ang tamang audience, doon mo mararamdaman na sapat ka pala. Kaya kung ikaw man ay nasa punto ng buhay mo na puno ng rejection, pagod at pagdududa, alalahanin mo ito. Ang bawat hindi ay may dahilan, ang bawat pagkatalo ay may patutunguhan, at ang bawat pangarap, kung hindi mo bibitawan, ay may pagkakataong matupad.